step by step nating i-discuss itong mga importanteng command, itong mga basic command sa AutoCAD. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Halimbawa mga boss, meron tayong rectangle dito. At itong rectangle nito, hindi natin alam kung anong angle, yung pagkaka-rotate nito. Minsan kasi nangyayari, mayroong mga CAD operator accidentally na rotate yung isang object. Minsan yung plano mga boss naka-rotate ito, kung ang gagawin natin, titingnan natin yung angle, kung anong angle siya, tapos ibabalik natin sa rotate na yon. Ang mangyayari, hindi perfect yung pagkaka-rotate nun, Kaya ang ginagamit yung rotate reference. Halimbawa ito, hindi naman natin alam kung anong angle nito ng rectangle nito ng pagkaka-rotate. Gusto ko siyang i-rotate ng 90 degrees, Since hindi natin alam yung angle nito, yung iba ang ginagawa nila, sineselect tapos niro-rotate, tapos tinatansya, So kung itatype mo naman ng 90 degrees yan, ang mangyayari, maa-add yung 90 degrees dun sa hindi natin alam na angle na yon, Kaya ang ginagamit dyan yung rotate reference. So ganito yan, ise-select muna natin yung object, tapos tatype natin yung RO. Ang shortcut command kasi ng rotate is yung RO, Tapos magbe-base point tayo, halimbawa dito siya. Kung titingnan natin sa command line, meron siyang reference. Ayan, pwede nating pindutin yung reference. O kaya pwede nating i-type dito R, Ayun, yung R. Then enter lang natin. So ibig sabihin, magre-reference tayo, Specify the reference angle daw, Ang ilalagay nating reference angle, magpo-point tayo dito sa unahan at saka dun sa kabilang dulo ng rectangle. Ayan yung reference angle, Ang susunod, itatype na natin ngayon yung angle na gusto natin, Halimbawa, gusto ko siyang 90 degrees, pwede ko nang i-type yung 90. Then, i-enter na natin. Ito yon. So, 90 degrees na siya. So, ganun yung rotate reference mga boss, Halimbawa, gawin natin dito sa actual job, dito sa plano, ikakopy ko lang siya, para hindi ito yung maro-rotate. Kakopy ko siya. Gagawa ako ng duplicate. Halimbawa, dito siya, At minsan yung plano natin, hindi siya perfect na naka-rotate sa 0, So, ganito siya. Minsan na-encounter ko na ito sa opisina. Ganito siya, minsan na hindi siya ganong halata. Ito, sinadya ko na lang na medyo halata siyang naka-rotate. At kung gusto nating ibalik, sa ganitong posisyon, ito, rotate nito is 0, Ito naman, medyo nakatabingi siya, Pag pinrint yan, tabingi yan, So, para maibalik, dyan natin gagamitin yung rotate reference, So, ang gagawin natin, select natin lahat yung plano. Ito, kung ano yung gusto nating i-rotate. Pagkatapos, i-type natin RO. Tapos, select natin itong rotate na ito. Tapos, mag-base point tayo rito. Dito sa command line, merong reference dito, gaya na sinabi ko kanina, kung ayaw nating pindutin yon, pwede nating i-type yung R. So, ibig sabihin, nung R is reference yan. Ang reference point natin, ito yon. Yung reference angle natin, ito yon. Dito mag-uumpisa. At saka ito. Ayun, sa dulo nito. Ayan, So, ayan yung reference angle natin. Okay. Ngayon, hinihingi na niya, specify the new angle dito sa command line, Pwede mo nang i-type 0. Enter, balik siya sa 0 angle yan. So, hindi na siya tabingi. Ayan yung madalas na pinaggagamitan ng rotate
reference, no? Kung nagustuhan nyo po yung naging topic natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.